Game na, mga bossing. Ay, umpisahan natin. Oh, dito kay Max. Iba din pala tong si Baste, ano, mga kababayan. Feeling opawug. Ano? Feeling opawug din ho, mga bossing, eh, no? Eh, since naman po, si Sandro Marcos, mga kababayan, may maganda ang asal at ni hindi man lang rumeresback kay Max Alvarado. Pasensya na po. Na sumalangit nawa ang inyong kaluluwa. Max Alvarado. Oh, bumabanat kasi. Alam niyo naman, pagka bumanat sila Baste, mga kababayan, wala lang. Ano? Personal. Oh, yung mga ganyan. Kasi po, bakit ba tinatawag na Charis? Oh, yan, Charis Pempenko, si Sandro Marcos, mga kababayan. Kasi nga daw, sabi nila, kamuka. Eh, since hindi naman po pala patol sa mga ganyan, si Congressman Sandro Marcos, eh tayo na rumesback. Kamuka ni Baste si Max, mga kababayan. Straight to the point, no? Kamuka ni Baste si Max. Sabi dito, si Charis na hurt daw po, mga bossing, no? Baste Duterte teases Sandro over impeachment move against BP Sara. Pero ang tingin ko po talagang mas nasaktan, mga kababayan, yung mga Duterte. Kasi akala ho nila, mga bossing, eh si Sandro, eh pag ganyan-ganyan lang, hindi na kikibu sa kanila. Ano po? Eh mas malupit yung banat sa kanila ni Sandro, mga kababayan. Ano po? Impeachment para sa atin ni Max. Oh, basahin natin tong balita na ito, mga kababayan. Asan ba yung pinaka ano niyan? Oh, eto. Davao City! Former Mayor! Eh, malapit nang matapos ang termino niyan. Ano ho? Oh, matapos nang mawala ang pagka-mayor niyan. Eh, bakit? Hindi naman ho makakabalik yan, mga bossing. Bakit? Eh, kung sakaling manalo naman po yung kampo nila, dating Pangulong Duterte ang magiging mayor. Di ho ba? Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte aka Max took to social media to playfully tease Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, referring to him as Charis after the congressman became the first to sign the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Tayo ho, mga kababayan, simpleng tao, simpleng mamamayan ng Pilipinas. Ano po? Yung maririnig natin at yung mga narinig natin, galing ho, no? Kay Ximenet. Oh. Galing po kay Inday Sara Duterte, mga kababayan. Oh. Hindi ho ba kayo masasaktan doon? No? Kung pumosisyon tayo o ilagay natin yung sarili natin sa posisyon ni Sandro Marcos, hindi ka ba masasaktan noon? Ano po? Eh paano kung namatay ang dating Pangulong Duterte ngayon? Ay hindi, wag naman. Hindi naman sa ganun. No? Sample lang. Kung namatay ang dating Pangulong Duterte, tapos sabihin natin, hukayin natin yung bangkay niyang tao na yan. Itapon natin sa China. Itapon natin sa dagat ng China. Ano mararamdaman ni Baste Duterte, mga kababayan? Masakit din ho, mga bossing, di ba? Kaso nga lang ho, yung simpleng restback ni Sandro na legal po, mga kababayan, doon sila na hurt. Mas naniniwala ho ako, mas nasapul itong mga Duterte nung pagpirma po ni Sandro. At naniniwala po ako, mga kababayan, na sinadya ni Sandro Marcos yan na siya ang manguna doon sa pagpirma para isampal sa mga mukha nitong mga to na akala nyo mukha lang akong bata, akala nyo gaganito-ganito lang ako. O eto, legal na ako ang mangunguna sa pagpapatalsik sa atin ninyo o sa Vice President. Di ho ba? Mukhang hindi ko maintindihan to.
Hindi naman pala pure Bisaya. Ka-cute, oy! Na-hurt DI si Charis. Baste Duterte wrote in a post seemingly poking fun at Marcos' reasoning behind his support for the complaint. Paano ho kaya kung ang dating Pangulong Duterte na tatay ni Baste Duterte nandun na, nakarating sa ICC? Sabi nung iba, oh, hindi naman matutuloy yan kasi si Trump ganito, ganyan. Hindi kayo sure. Di ba? Paano kung nandun na, tapos may kumuha ng litrato na nakakalongko na, nakaganon. Tapos kukutsain pa natin, mga kababayan. Malamang sabog ang mga ulo na mga yan. Ano po? Malamang manggagalaiti ho sa atin yung mga yan. Di ho ba? Mga kababayan, bakit ganun ang restback ni Baste? Kasi wala naman siyang maire-restback eh. Base po doon sa paglagda ni Sandro Marcos para po doon sa impeachment. Kasi nakikita nila wala naman po silang maisasagot para doon, mga bossing. Kaya ang gagawin, ano na lang natin, pagtawanan na lang kunyari natin. Kunyari hindi na tayo na hurt. Kunyari wala lang sa atin yung impeachment na lumalakad ngayon. Pero wag ka. Gigil na gigil ho yung mga yan, mga kababayan. Diba si Rokansaki at Pambansang Nanay at Mikey Grazi? Sabi ni Jean Pasqua, nilalait Charis ng Charis. Mas matalino naman si Sandro kesa sa kanya. Nakakahiya ka, lol. Totoo ho mga kababayan. Isa po sa dahilan kung bakit si Baste Duterte ay hindi na tumakbo sa pagka-mayor kahit pwede pa siyang tumakbo ulit. Kasi alam nila, alam ng tatay niya na ilalampaso etong si Baste Duterte nung kalaban na si Carlo Nograles, mga bossing. Kasi ang alam, mukhang tambay lang to versus doon sa isang, totoong mambabatas, mga kababayan. Tingnan nyo ho yung itinagal na ng mga Duterte sa Davao. 3 dekada na sila ang mayor dyan. Baha, hindi magawa ng paraan. Katagal-tagal ng panahon, baha pa din. Yung kahirapan, sumasampal ang 4 na kilometrong kahirapan. Nung nakita ko yung video. Laban kontra droga. Mga ipinagbabawal na gamot, madami. Bakit ko masasabi yun? Mismong sa munisipyo nila, 37 o 38, ang nakitang positibo. Di ibig sabihin, madami. Kapulisan nila, 7 o 8, positibo. Di ibig sabihin, madami. Sundan mo pa nung pag-implement ni Baste Duterte ng laban kontra droga. Sino ba naman tanga ho, mga kababayan, ang mag-i-implement ng laban kontra droga kung wala naman droga doon at tahimik talaga sila? Wala ho. Lalo na dumating na si Janelle Van der Hearst. Wala hong ganun, mga kababayan. Alam nila sa sarili nila na tatalunin sila doon sa Davao. Kaya ngayon, to the rescue ang dating Pangulong Duterte kesa mawalan sila ng baluarte. Pilipinas nga po, unti-unti na po silang isinusuka tapos pati ba Davao, mawawala pa sa kanila? Kawawa naman ho. Di ba? Na-miss ka din namin, Janelle Van der Hearst. Ang tagal mong nawala. Sabi ni Janelle, puro ngawa lang si Baste. Walang gawa. Tauhan nga niya at kapulisan. Durugista. Si Yayaning, hindi ka ba nagsimba ngayon?